So yun, okay. Magandang araw, start tayo. Ulitin ko yung record. Sorry. Meron akong naunang record actually dito sa Tenda F3 na config. So Chinese version yun. Ito, English version. May dalawang klase kasi ng Tenda router kung bibili kayo. Meron may kita kayo sa Shopee na mura, tapos medyo may kataasan na konti. So yung mura, galing yan sa China. May kita nyo sa likod Tenda F3 din, same na same sila ng config, pero Chinese version. Ito English version. Siguro ang range nito sa Shopee nasa 650 to 700. Meron tagpa 500 to 550, 600 Chinese version. Meron akong ganun. Yung mga ganun ako kasi marunong akong mag access ng firmware ng Chinese. Pwede kong gawing English version. Pero kung hindi naman kayo marunong, wala kayo masyadong alam sa pag-access ng mga router kung paano yung English version, hindi nasubukan bumili ng mura, baka magka-aberya lang sa setting. So kami kasi alam namin, kabisado namin pasikot-sikot ng mga router na yan. So ito, Tenda F3 English version, yan, may kita nyo, may mga LED lights yan. Naka-off pa yung iba kasi wala naman nakasaksak sa LAN port, walang nakasaksak sa WAN port, wala pang WPS kasi wala ka pang internet, wala pang sign, yung T sign, wala yan. So ang meron lang dyan yung system tsaka yung wifi, kasi yung wifi naka-built-in naman yan eh. So yung port niya sa likod, tatlo. May one kung saan mo isasaksak yung internet galing dun sa internet service provider. 1, 2, 3 port para punta ng computer o laptop kung yung laptop mo gusto mong ilan cable. May reset switch. Oops, nawala ako dun sa record. Yung power, saksakan ng power, saksakan ng power papunta dun sa outlet. Tapos may tatlong antena yan. Pakita ko yung Tenda F3 na English version, Chinese version. Ito, diba? Chinese version, malaki pagkakaiba nila, lalo na sa LED light, sa indicator ba kung tawagin. Dito sa Chinese version kaya mura, indicator niya isa lang, di mo alam kung yung pagsaksak mo dun sa LAN port ng 123 nagko-communicate ba o nagbabato ba ng internet. Kung pala hindi, kasi hindi umiilaw, o di mo malaman dito kung umiilaw o hindi, o dito malalaman mo kung nagbabato talaga ng signal. Baka mamaya putol yung cable ng LAN cable mo, o tapos tataka ka, walang internet. Bibili ka na itong Chinese version, walang internet, di ka marunong mag-diagnose, di ka marunong mag-check ng connection sa computer o sa cellphone. Dito may kita mo agad pag wala kang internet yan, no? Baka pwedeng yung WAN mo, yung one port mo hindi nakasaksak na maayos, or putol yung cable na nanggaling dun sa ISP mo, or kung sino man ang nag-an sa'yo. Kasi ang config natin dito PPPoE, PPPoE, point to point over internet, point to point. Merong server password para dun sa username at saka password, mamaya i-discuss natin. So punta muna tayo dun sa setting nito, reset muna natin. Paano ba mag-reset niyan para bumalik siya sa default setting niya? Pindutin nyo lang to, yung reset, WPS RST, yung sabihin niya reset. Pindutin nyo lang yan ng mga 10 to 15 seconds. Sample. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, di ba nakita nyo nag-trigger yung lights, namatay lahat. Yan, tapos bilawan nyo na mga 10 to 15 seconds. So hintayin yung bumalik yung wifi signal o yung indicator. Yan, pagbalik nyan, tingnan natin. So yun, nawalan tayo ng sound. Isingit ko lang tong recording na to. So hintayin natin makakonect ulit tayo sa wifi. Tayo sa wifi setting, hanapin natin yung model ng Tenda, tapos dun tayo kumonect. Yan yung wifi name, Tenda A743F8. Dyan connect tayo dyan.
Ang config natin PPPoE over internet. Yun yung pala yung connection type na gagawin natin para sa setting na to. So yan, automatic yan, papasok yan sa portal ng Tenda F3. Kung hindi nyo napapansin, sa iba, sa Chinese version, hindi automatic na papasok, pero dito sa English version, automatic siya napapasok sa PPPoE. So yun, segwayan natin tong PPPoE, dynamic IP at saka static IP. Point over internet, dynamic IP, also static IP. Ano ba yung pagkakaiba niyan? Tatlo na yan, may pagkakaiba yan. So segwayan natin sa dynamic, automatic ka nabibigyan ng IP address ng ISP mo. Magkakaroon ka ng internet kaagad kahit wala kang sineset na kung ano. Sa static IP, ikaw ang mag-a-assign or yung internet service provider, tatanungin mo kung ano yung IP address na dapat mong i-assign dyan. Pati default gateway, importante yan. Sa PPPoE, ang ibibigay sa'yo ng internet service provider o kung meron man nagpapakonect sa inyo, share wifi kung tawagin, na kapitbahay, bibigay mo dyan, ay bibigay niya sa'yo yung username na inassign niya sa'yo, tsaka yung password. Paano ba inassign ko rito? Inassign ko sa kanya Tenda F3, password 1234567 wifi name, huwag na nating artihan, test user 2, wifi password 1234567 pwedeng numeric, alphanumeric, bahala kayo, puro number, hindi ganun kaselan sa wifi password. So okay mo lang yan, test user, bibitaw yan yung wifi mo kasi magre-reboot. Tapos check mo lang, check natin kung lilipat yan check natin kung babalik. Akong na-rename na, marirename yun, papasok mo yung bagong password. Yan yan test user 2, test user 2, password 1234567 connect. Okay, mabilis, connected agad. So balik tayo dun sa portal. Tanong, pag hindi siya automatic na pumasok dun sa portal o sa Tenda, anong gagawin nyo? Punta kayo ng Google, automatic pumasok 192.168.0.1 kasi dati na yan lagi ako nagko-config ng wifi na Tenda router, so kaya automatic na meron ng ganyan. Pero kung hindi naman kayo lagi nagko-config, hindi nyo alam, type nyo lang 192.168.0.1 sabay okay, pasok yan dyan, sasabihin nyo sa'yo 1 port ulit disconnected. Siyempre di pa nakasaksak yung sa LAN cable na galing dito sa server natin. So yun, punta na tayo, una natin internet setting, ikutin muna natin to. Ito na-config na natin, wifi setting, ito na-config ko na rin. But yung recommended ang inaano ko na may mix, yan kasi yung best setting na alam ko Diyan kasi mas safe ka, hindi ka masyado ma-hack, hindi ka masyado ma-access ng kung sino-sino lang na ganun kabilis kahit may application sila. Tsaka yung recommended multi-SSD, multi-SSID, pwede kang mag-add ng extender or additional wifi sa router mo. So hindi ko na ginagawa yan kasi hindi naman ganun talaga ka-importante na mag-a-add pa ako pwede naman kami magsama-sama sa isang SSID lang, disable lang yan. Wi-Fi schedule, hindi ako naglalagay ng Wi-Fi schedule. WPS, hindi ko na ginagalaw yan. Network option, dito sa network option, wireless channel, channel width, minsan nilalaro ko to, depende dun sa router, sa best setting nya, at saka sa lugar, kung crowded yung lugar nyo, maraming may mga wifi, may mga kanya-kanya silang wifi o may mga kanya-kanya silang router, pero ang daming wifi niyan, mag-aagawan sa channel yan. Kaya yung wireless channel siset natin
Pero minsan inuuto ko yan kasi magaling ang router eh. Minsan pag alam niya meron ng may-ari ng channel, pupunta siya dun sa channel na bakante. Pero kung lahat na occupy, mamili ka ng channel na maganda, yung hindi pa nakukuha o wala pang nagmamay-ari ng channel. Pero i-auto natin siya ngayon. Channel width. Dito naglalaro ko kung 20 or 40. Ginagawa ko dito minsan 20 lang pag sa client ko. 20 lang natin. Okay. Yun. Set na natin. Tingnan natin kung lumabas. Alam ko yung lalabas eh. Balik tayo. As user 2. Yun. Tingnan natin kung may nabago ko, baka nabago ko yung sa test user 1. Saan tayo nag-modify? Wi-Fi. Oh yun, nabago ko lahat. Okay. So, balik na tayo sa home. Ay dito, balik na tayo dito sa bandwidth control. Alamin natin kung anong mga laman dito. Dito wala to, hindi ako masyado naggagalaw dito. Para sa client ko. Wireless repeating. Dito. Pwede mo siyang i-disable. Pwede kang maging access point. May discussion ako dyan, pero isa-separate natin. Mahirap kasi pag sama-samahin. Pwede mo siyang gawing repeater. Magkakaroon din tayo ng dyan. Para alam nyo, kung binigyan ko kayo ng 10 Mbps, pwede kayong mag-repeater. Pwede nyo i-share sa kamag-anak nyo. Pero separate natin yun para hindi na mahaba yung discussion na to. I-disable ko lang yun. So next, parental controls. Sa parental controls, pwede kang mag-assign kung anong araw pwede mo i-allow yung access sa wifi mo. Pero ako dinidisable ko yan kasi bakit? Unlimited naman yung data eh. Huwag na tayo mag-off on off ko dyan. Punta tayo sa advanced. Blacklist, whitelist. Whitelist, allow only. Sa blacklist, disallow only. Yung whitelist mo, yung mga MAC address na gusto mong maka-access. Iba blacklist mo naman yung mga MAC address ng cellphone, computer, laptop na ayaw mo ba kunin. Pipaste mo lang dyan, add operation ka lang. Pero ako hindi ako syempre alam naman ng client ko may password sila sa wifi nila. Ito DNS, DMH, disable lang ako dyan. Ping 1 enable, di ko ginagalaw yan. UPnP enable lang ako dyan. IP isolation, ito importante sa mga gaya namin share wifi or naglalagay ng wifi sa kapitbahay. Bakit ko i-enable? Ano ba yung ibig sabihin ng IP isolation? Yung IP isolation, pag in-enable mo yan, advisable yan talaga na i-enable kasi yung guest mo na nakakonect sa'yo pwede mag-share ng wifi. So kaya ini-enable yan para hindi sila kaya ini-enable yan. Enabling the IP isolation is advisable if you have many guests who frequently connect to your wireless network. To know how to enable this feature, kailangan mong pumunta lang sa router setting mo, hanapin mo yung MAC address filter, lagi siyang nandun sa baba sa Tenda F3. Click mo lang yung enable para pag may pinakonek kang wifi hindi niya masishare hotspot. Yun yung purpose nun. Diba yung mga cellphone na Android ngayon ng mga high version, pwede siyang mag-share hotspot. Nakikonnect na siya sa'yo, pinakonect niya pa yung isa kasi naka-open yung hotspot setting, wifi hotspot niya. Dalawa na silang nakakonect sa'yo. Nai-connect na nga lang, nagpa-connect pa, tapos nakalimit ka ng 5 Mbps lang, lalo kayo maglalag lahat. Ginagawa yan. Kaya sa mga bendo, lagi yan naka-enable para hindi mag-share, hindi magkanya-kanyang share. Minsan ginagawa kasi yan. So yun, enable lang natin. Sabay okay.
Administrator. Dito sa administrator, yung login password lang. Lagyan mo siya kung gusto mo, kung ayaw mo, wag. So, di na ako maglalagay. Tutorial naman to eh. Sa one parameters, di na ako nakikialam dyan. Service name, di na ako. Automatic na yan. MTU 1480 default. Restore factory MAC, di na natin ginagalaw. One speed automatic. LAN parameters. Dito yung IP address mo, pwede mong palitan. Pwede kong gawin 16 yan. Sumunod dun sa isang inassign ko. Pero tutorial lang to, di ko nagagalawin yan. Subnet mask default 255.255.2 that's 0. DHCP server enable mo. Kung hindi disable yan, mawalan ka ng internet. Maglolo ko yung router mo. Start IP. Kung lilimitahan ko, hanggang 5 lang papakonikin ko. Automatic naman yan. Mag-a-assign ng IP address hanggang 104 lang. Preferred DNS, syempre SOP 192.168.0.1. Ito alternate server, wala na yan. Remote management, hindi na. Beijing, Hong Kong, lahat naman yung time zone na yan, nasa Asia, okay na yan. Reboot, exploit, browse, okay na. Lahat na nakaset, okay. Okay, may nakaligtaan pa ba tayo? Yun, balik tayo sa status 1 port. So, connect natin. Tingnan natin kung magka-internet tayo. So, ito. Yan. Connect natin. Ito, RJ45. Hindi ka naman malilito niya, may clam yan eh. Ito, yung port, may slot din na talagang para dun siya. So, saksak mo lang. Yan. Tignan natin kung yan ang advantage nito. Ilaw yung na indicator kung nagbibigay na siya ng internet sa router mo. Or kung hindi putol yung cable mo, pag putol yan, yan iilaw. Automatic yan. Or iilaw man siya, wala kang internet, no internet connection. So, balik tayo dun. Tayo dun sa setting. As user to pa rin. So, pasok tayo dun sa tenda. Sasabihin niya kung nakakonect ka na. Yun. Connection status. Can surf the internet. Ayan, no, nagbibigay na ng download speed tsaka upload speed na reading. PPPoE. Oh. Yan. Yun lang. Simple lang. Kaya yung iba, sinasabi nila pag nawalan sila ng internet, biglang nawala, nag-reset sila ng router, nawala yung binigay ko sa kanilang PPPoE name at saka password, or kala nila ito yung wifi name tsaka wifi password, pinapalitan nila, sabay ino-okay nila, automatic yun, hindi ka na magkaka-internet. So yung PPPoE name na binigay ko sa'yo na bago mo o na-modify mo siya, hindi na yan makakapag-communicate dun sa server na router natin. So yun, simple lang, huwag nyong gagalawin to. Dito kayo pupunta sa wireless setting. Huwag nyong gagalawin lagi yung magpo-front sa internet setting. Ito lang babaguhin. So yun. Ngayon, binigyan ko yan ng 30 Mbps. Speed test natin. Kung talagang 30 Mbps nga, di ba sabi nga crowded tong lugar na to, baka mamaya hindi niya nare-reach yun, babaguhin natin yung channel niya. So para malaman mo kung tama yung binigay sa'yo ng ISP mo o yung nagpa-connect sa'yo ng wifi, punta ka dito sa speed test at makuha mo yung target kahit mga 80 to 90%. Yan, 30 Mbps binigay ko, pumalo naman siya ng 21. Kasi may iba pang apps na nag-aararan dyan. Lalo na't nagre-record tayo. 19.4. Test again natin. Ayun, gano na. Tumaas na ng konti. Ngayon, laruin natin. Gawin natin yung sinasabi yun dun sa parental control. Bandwidth control.
Saan na ba yun? Ito, yung channel, tsaka yung channel width, gawin kong 40. Tingnan natin kung mababago. Speed test ulit natin. Yun, 40 dapat. Kung magto 20 tayo, tama, mas mababa yung makukuha niya. So yun, lagi natin tatandaan 40 tayo. Yan, okay na, malapit na. So sa ngayon yun muna, discussion ng Tenda F3. Maraming salamat.